Andy, binalagbag ang isang world artifact. Artifact, gumante. Iyan at iba pang nagbabagang balita ang ating pag-uusapan sa ating programa. Ako nga pala si Lester Mo, ang iyong wholesome friend. Huwag mo nang babalik na rin. Okay. Dumako tayo sa pagsabi ni Andy na mas okay na lang kung mamatay yung mga taong andun sa Union. Mukhang hindi mo talaga pwedeng makuha lagi yung gusto mo, no? Ika ni Andy. Hindi daw ba ay sila sina Undead at Unlock, ika ng babaeng may helmet hanggang ilong. Inisip naman dito ni Fuko na paano lumulutang yung mga upuan nila doon. Winelcome silang dalawa ng babae sa Union. Nagkomento naman si Andy na napakaangas noon. Sa hindi niya inaasahan ay biglang may lumipad sa mukha niya na kamaong gawa sa metal. Napatalsik si Andy at nabaon sa pader dahil doon. Gulat na gulat naman si Fuko nang mangyari yun. At lumalabas na yung sumapak kay Andy ay yung higanting robotic na mata. Sinubukan siyang pakalmahin ni Chupapi Muñeño pero nagalit pa rin siya dahil si Andy ang pumatay kay Gina. Tinawag ni Chupapi Muñeño yung robotic na mata bilang si Tatiana at pinachill niya to. Alam niyang galit daw ito pero ang pakikipaglaban ng mga members ay prohibited. Ipinakita naman dito si Andy na duguan dahil sa sapak na yun pero as usual ay okay lang ito. Natuwa si Andy at napakomento na mabuting isa sa mga miyembro ng Union ay mabilis magalit. Dahil doon ay lalong nairita si Tatiana. Pasar nang initian ni Andy si Tatiana habang naghahanda ulit yung umatake. Gayunpaman, agad silang pinatigil ni Helmet Girl na kala mo isang boss. Biglang itinapat ni Andy yung katana niya sa leeg ni Fuko na nagpagulat dito. Si Tatiana naman itinapat ang kanyang nagcha-charge na laser beam kay Chupapi Muñeño. Nagtaka si Andy dahil tila gumagalaw daw mag-isa ang kanyang kamay. Nanghingi ng sorry si Tatiana sa boss nila at sinabi na ayaw niyang patayin si Mr. Billy. So Billy pala ang pangalan ni Chupapi Muñeño. Nung tinanong ni Helmet Girl si Andy kung titigil na ba siya, ay sinabi niya na panalo na ito at sumusuko na siya. Kaya tigilan na daw yun ni Helmet Girl. Ang gentlemanly naman daw pala ni Andy, ika ni Helmet Girl. Nagsorry si Andy kay Fuko at pinaliwanag na at least ay nakakuha sila ng resulta. Napatitig dito si Fuko at sinabi na, okay. Settled naman na daw sila no, ika ni Helmet Girl. Grabe yung powers ito ni Helmet Girl nakokontrol yung katawan ng iba. Anong klaseng negation kaya yun no? Nagkomento si Andy na tigilan na nila yung mga sorpresa at ano daw ba yung point ng ginagawa nila. Kung gayon daw ay magpo-proceed na sila sabi ni Helmet Girl at tinawag nito ang isang libro na nagngangalang Apocalypse. Biglang dumilat yung libro at nagkaroon ng nakakatakot na mukha. Tumingin ito kay Fuko at napasabi na, fresh meat. Binuklat ni Apocalypse ang sarili niya at pumunit ng mga pahina. Lumipad ng mga yun sa itaas ng round table at napatanong si Fuko na ano yung mga pages na yun. Sinabi ni Apocalypse dito na ngayon ay meron silang 6 na quest. So, si Apocalypse yata yung nagbibigay sa kanila ng mga quest at yung tinutukoy ni Gina nung nakaraan ng mga kwota-kwota ay para yata sa mga ito. Ang 6 na quest na ito ay, una, Capture of Uma Burn at ang pwede daw na participants dito ay 6. Ang reward naman ay addition of 11 seat. Pangalawa, Capture of Uma Eat. At ang pwede daw na participants ay 5. Ang reward naman ito ay location of Negator Unburn. Pangatlo, Neutralization of Uma Language. At ang pwede daw na participants dito ay 1. Ang reward naman ay Unification of All World Language. Pang-4, Capture of Negator Unseen. At ang pwede daw na participants dito ay 1. Ang reward naman ay Location of Uma Call. Pang-5, Capture of Uma Past. At ang pwede daw na participants ay 3. Ang reward naman ay Location of Artifact Rebellion. At ang pang-6, Capture of Uma Spoil. At ang pwede daw na participants dito ay 3. Ang reward naman ay Location of Negator Unrepair. Doon na-realize ni Andy na yung tinutukoy ni Gina ng mga quota ay para dito. Nung tinanong ni Fuko na ano yung pinagkasabi ng bagay na yun, ay piniliwanag ni Andy na nagagather sila ng intel at sana daw ay subukan itong makahabol sa mga nangyayari. Piniliwanag ni Apocalypse na kapag hindi natapos ang lahat ng quest na iyon by August 31, ang penalty daw ay ang addition of Uma Galaxy. Kaya ngayon ay mamili na daw sila. Ano naman daw yung ibig sabihin ni Apocalypse na Galaxy? Sagot ni Andy na wala siyang ideya dun at itabi na lang nito yung mga tanong mamaya at makinig. Inutusan ni Helmet Girl ang isang lalaking may mga black orbs na si Nico na magsagawa ito ng analysis sa data na ibinigay ni Apocalypse at ikumpara iyon sa meron sila.
Biglang kumonekta yung dalawang black orbs sa ulo ni Nico at tila nagsimula yung mag-analyze. Ngayon daw ay nakikita niya na yun. Piniliwanag niya na sa 6 na quest na yun, dapat daw nilang i-prioritize ang unang 3. Salamat sa kanilang investigators ay familiar na sila sa mga habitat ng mga yun at kung paano ang mga yun na makakounter. Dapat daw ay highest priority nila si Burn dahil sa reward nun. Dapat din daw ay sukuan na nila yung huling quest dahil sobrang nagkukulang daw sila ng relevant data tungkol doon. Kung gayon daw ay sabi ni Helmet Girl ay papakilusin nila ang lahat ng miyembro sa pagtapos ng quest 1, 2 at 3. Tatanggapin daw nila yung penalty sa pag-ignore sa iba at ngayon daw ay magpo-focus sila sa pagpapalakas ng kanilang forces. Matapos yun ay oras na daw para i-divide yung quest sa kanila. Tinanong naman ni Fuko si high school cool guy na kung pwede ba ay paliwanag nito yung librong yun. Ako bang kinakausap mo? Ika ng lalaki kung saan sumang-ayon si Fuko. Pinaliwanag ng lalaki na ang librong yun ay ang Book of Revelations na si Apocalypse, ang pinakaunang artifact na nakita sa mundo. Kapag daw ay may nakaupong 10 negator sa round table ay bumubukas yun at pilit na ipapagawa sa kanila ang ilang mga unreasonable impossible task. Kapag naktir daw nila yun ay makakakuha sila ng rewards pero kapag nabigo sila ay mabibigyan sila ng penalties. Nauunawaan naman daw yun ni Fuko pero tinanong na kailangan ba talaga nilang gawin yung sinasabi nun. Gusto daw ng librong yun na sumali sila doon pero ano daw yung point kung mauuwi lang sa masasaktan sila. Nakwenta na daw yun ni Gina sa kanila. Kahit gaano pa daw yun nagsumikap ay wala namang pagbabago at nagsuffer yun bilang resulta. Kaya, necessary daw ba talaga yung instructions ng librong yun? Tas yung pang-4 na quest daw ay sinasabi na hulihin ng isang negator. Sinusubukan daw ba nito na magdagdag pa ng tao sa union kagaya nila ni Andy? Hindi daw ba nakikita ng mga yon na outside sa pagkakaroon ng abilities ay normal na tao pa rin yung mga yon? At ganon din daw para sa kanilang lahat. Hindi niya daw alam kung ano talaga yung nangyayari. Pero kailangan na daw nung tumigil. Bigla namang nagsalita si Helmet Girl na 98 times. Iyon daw yung number of times na nadagdagan na ang mga rules sa mundong yun. Ang sex, language, race, death, at sickness. Iilan lang daw ang mga yun doon at once every 3 months ay bagong penalties ang nadadagdag kahit hindi sila nangingialam. Kaya iyon daw yung dahilan kung bakit nila ginagawa yun. Kinakailangan daw nilang maging malakas ang kanilang puwersa upang matapos yung mga quest. Para gawin daw yun ay hinuhuli nila at ni-utilize ang mga may kapangyarihan. Sa pamamagitan daw ng pagkuha ng mga rewards na iyon ay patuloy silang lalakas at isang araw ay makakamta nila ang kanilang layunin. Papatayin daw nila yung tao nagpapalaganap ng mga patakran na yun sa mundo. Ang creator, ang god na nananatili sa other side ng libro. Tanging ang 10 nakaupo lang sa round table ang eligible na sumali. Kailangan nilang mag-ipon ng substitutes para maging handa kung may biglaang vacancy. Yung pagbabaliwala daw kina Andy at Fuko at sa hindi pagbantay ng mga abilities ng mga ito ay magdudulot ng malaking panganib at lalo na daw itong si Fuko. Personal niya daw itong nirekomenda na i-dispose kaya lubos itong humihingi ng paumanhin. Gayunpaman daw ay inimbita nito silang dalawa base sa recommendation ni Shen kaya sana daw ay maintindihan nila. Nung sinubukan ulit magpaliwanag ni Fuko ay sinabi ni Helmet Girl na nauunawaan niyang unsatisfied si Fuko. Kung gayon daw ay kailangan lang niyang gawin ay maging number 1. Ang leadership daw ng union ay iginagawad sa taong may pinakamaraming number of results. Lampasan daw ni Fuko si Helmet Girl at maaari niya nang baguhin ang union ayon sa ninanais nito. Habang nagtatanong si Fuko kung gaano karami naman yun ay biglang sumampa si Andy sa table. Dilapitan nito yung libro at tinanong. Binuka ni Andy yung bibig nito at tinanong kung ano sa mga quest na iyon ang pinakamahirap. Windang na windang naman si Fuko dito at yung katabi nilang lalaki ay sinabi na ano yung ginagawa nito at hindi ito pwedeng makipag-away kay Apocalypse. Kinagat ni Apocalypse yung mga kamay ni Andy kaya naputol ito. Sinagot ni Apocalypse na yung pinakamahirap ay yung paghuhuli kay Uma Spoil at ang pwede daw na participants doon ay 3. Nung sasabihin niya na yung reward ay agad na pinutol yun ni Andy at sinabi na napakaangas nun. Kung gayon daw ay ito ang mga sasama sa kanya. Itinuro niya si Fuko at yung Bruce Lee daw na may turquoise na buhok. Dahil doon ay nawindang si Shen at sinabi na hindi siya parte nun. Sa uli, inilata ni Apocalypse ang kanilang pangalan sa quest at simula na daw ang kanilang misyon. At dyan nagtatapos ang balitang ito. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. Ako nga pala ulit si Lester Mo.
ang iyong wholesome anime friend, huwag mo lang babaliktarin. Hanggang sa muli! Oni-chan?